May mga gabi na kahit anong pilit mong ibaon sa limot ang nakaraan, kusa itong bumabalik. At ngayong gabi, bumalik ang lahat. 30 taon na ang nakalipas. Pero ang sakit, parang kahapon lang nangyari. Ang gabi kung kailan ang sarili kong anak. Ang kaisa-isa kong anak na si Gregorio ay tinawag kaming magnanakaw sa sarili naming pamamahay. Hindi iyon ang eksaktong salita niya. Mas masakit pa roon ang ginawa niya. Nakatayo kami ng asawa kong si Ricardo sa harap ng aming safe sa loob ng aming library. Bukas ito at walang laman. Lahat ng pinaghirapan namin, lahat ng ipinundar namin para sa kinabukasan niya, para sa magiging pamilya niya, nawala na parang bula. Hinarap namin si Gregorio. Ang mukha niya, malamig, walang emosyon, walang pagsisisi. Tinanong siya ni Ricardo, "Anak, bakit?" At ang sagot niya? Ang sagot na pumatay sa puso ng kanyang ama. "Kinuha ko lang naman ang para sa akin. Matagal na kayong dapat bumitaw." Sa harap namin, sa loob ng tahanang itinayo namin para sa kanya, para kaming mga kasambahay na pinagsasabihan. Para kaming mga estranghero na nakikitira lang. Ang hiya, ang kahihiyan na idinulot niya sa pangalan ng mga Santiago sa harap mismo ng mga mata namin. Iyon ang unang pumatay sa asawa ko. Hindi pa atake sa puso, kundi ang hiya. Ang realisasyon na ang anak na minahal niya ng higit sa kanyang buhay ay isang taong walang utang na loob. Isang linggo matapos ang gabing iyon, sa parehong upuan sa library na iyon, habang nakatitig sa bakanteng safe, doon na bumigay ang puso ni Ricardo. At ako ang naiwang mag-isa. Sa loob ng 30 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan, pero sa isang bahay na wala ng liwanag. Ibinuhos ko ang lahat para kay Gregorio, ang edukasyon niya sa pinakamahuhusay na eskwelahan, ang mga sasakyan, ang lahat ng luho. Hindi kami nagkulang. Ako ang nag-asikaso ng lahat. Sinigurado kong perpekto ang buhay niya para wala siyang ibang iisipin kundi ang maging isang mabuting tao. Pero habang lumalaki siya, para bang naging abala na lang kami sa kanya. Isang hadlang sa mga gusto niya. Ang mga pangaral ni Ricardo, para sa kanya ay ingay lang. Ang pag-aalala ko, para sa kanya ay pakikialam, walang pakialam. Ganon siya kalamig, hanggang sa dumating ang araw na nagpasya siyang wala na kaming silbi. Kinuha niya ang lahat at tinalikuran kami na parang hindi niya kami kadugo. Iniwan niya ako sa isang malaking bahay na puno ng alaala at isang kumpanyang nasa bingit ng pagbagsak. Akala niya, iyon na ang katapusan ko. Akala niya, lumpo na ako. Na isa na lang akong matandang babae na iiyak na lang sa isang tabi. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Nang ilibing ko si Ricardo, nangako ako sa puntod niya. Nangako ako sa sarili ko. Hindi dito magtatapos ang pangalang Santiago. Hindi dito magtatapos ang lahat ng pinaghihirapan namin. Lumabas ako sa bahay na yon, nadala lang ang aking bag. Pero ang hindi niya alam, mayroon akong isang lihim na yaman. Hindi ito pera na nakatago sa bangko. Ang aking trump card ay ang sarili kong utak at ang determinasyon na minana ko pa sa aking mga magulang. Ang kaunting nalalaman ko sa negosyo na itinuro sa akin ni Ricardo, pinalago ko. Ang maliit na kumpanyang Santiago Land Holdings na halos mawasak dahil sa kanya. Pinalaki ko ito, pinalakas. Ang kaawa-awang lola na tinalikuran niya, ako ang naging ice queen ng real estate. Bawat gusaling itinayo ko, bawat proyektong sinimulan ko ay isang paalala sa kanya na nabigo siyang durugin ako. Nabigo siyang tapusin kami. At ngayon, makalipas ang 30 taon ng pananahimik, isang ulat ang dumating sa aking mesa. Isang itim na folder. Sa loob, isang larawan. Isang larawan na muling gumising sa lahat ng sakit. Ang aking apo, si Jose, ang anak ni Gregorio, at ang kanyang munting anak na babae si Sofia. Sila ay nakatira sa ilalim ng isang tulay sa Laguna. Gutom, nilalamig. Ang bata may lagnat. At sa ulat, may isang linya na tumusok sa puso ko. Humingi ng tulong sa mga magulang. Ang hiling ay tinanggihan. 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 Ang sarili niyang anak, ang sarili niyang apo, hinayaan niyang magdusa sa kalsada. Sa sandaling iyon, alam ko na. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa galit ko. Ito ay tungkol sa dugo ko
Ito ay tungkol sa hustisya. Ang lola na minaliit nila, ang lola na akala nila ay patay na, maghahanda na siya ng kanyang private jet. Hindi nila ako gusto. Gusto nila akong maging tahimik at walang boses. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa pera. Babawiin ko ang aking apo. At babawiin ko ang dangal ng aming pamilya. Bibigyan ko si Gregorio ng isang aral na ikukwento niya sa kanyang mga magiging apo kung may mukha pa siyang ihaharap sa kanila. Ito ang kwento kung paano ko binawi ang aking pamilya. Ito ang kwento kung paano ko sinimulang itama ang isang pagkakamaling 30 taon nang sumisira sa amin. Ang desisyon ay nabuo sa loob lamang ng isang iglap. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat pa lamang sa Makati, ang makina ng aking private jet ay umuugong na. 6 na oras ang biyahe mula sa West Palm Beach hanggang Columbus sa orihinal na ulat. Pero para sa akin ang biyahe mula sa aking penthouse patungo sa kung saang sulok ng Laguna ay parang pagtawid sa 30 taon ng sakit at pangungulila. Sa bintana, ang mga ulap ay parang isang malambot at puting karpet, isang mundo ng kapayapaan. Pero alam kong sa ilalim nito, naghihintay ang isang mundo ng kaguluhan. Isang mundong kasing kulay abo ng kalooban ko. Nandun si Thomas, ang driver ko, naghihintay sa tabi ng isang itim na Lincoln. Sa loob ng maraming taon, siya na ang aking sinasandalan sa mga biyaheng ganito. Hindi siya nagtatanong. Hindi siya nagsasalita kung hindi kailangan. Ang perpektong empleyado. Saan po tayo, ma'am? Tanong niya. Inabot ko sa kanya ang isang papel na may address. Tiningnan niya ito at sa isang saglit, nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo pero mabilis niya itong itinago. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Sige po, sabi lang niya. Habang ang sasakyan ay dumudulas palayo sa pribadong terminal, pinanood ko ang pagbabago ng tanawin. Ang mga nagtatayugang gusali ng syudad, ang mga pamilyar na pangalan ng restaurant at mall, unti-unting napalitan ng mga gusaling mas luma, mas simple. Hanggang sa ang mga ito ay napalitan ng mga sanglaan, mga tindahan ng alak na may rehas na bakal, at mga bakanteng lote kung saan dating may mga negosyo, at doon nagsimulang bumuhos ang ulan, malakas. Ang mga windshield wiper ay gumagawa ng isang paulit-ulit na tunog, na parang ritmo ng isang pusong kinakabahan. Ma'am, malapit na po tayo, sabi ni Thomas. Huminto kami sa gilid ng isang malaking tulay sa ilalim ng SLEX. Ang dagundong ng mga truck sa itaas ay parang kulog na hindi humihinto. Sa gitna ng malakas na ulan, sa ilalim ng konkretong haligi, nakita ko ito. Isang maliit na kubol na gawa sa asol na trapal. Tumpok ng mga bagay na hindi mo masabi kung basura ba o mga natitirang ari-arian. Ma'am, mukhang hindi po. Ligtas dito, mahinang sabi ni Thomas. Kung sasabihin niyo po sa akin kung ano ang kailangan niyo, ako na po ang pupunta. Umiling ako. Hindi, Thomas. Itong isang ito, sa akin ito. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng ingay ng ulan at ng amoy. Ang amoy, pinaghalong basang lupa, usok ng sasakyan, at ang kakaibang anghit ng kahirapan. Ang aking sapatos na gawang Italyano, agad lumubog sa putik, pero hindi ako nagatubili. Nagsimula akong maglakad, habang ang payong ko ay parang isang manipis na panangga laban sa galit ng langit, at doon ko narinig. Isang mahinang iyak, hindi iyak ng isang batang nagtatantrums. Ito ay iyak ng isang sanggol na pagod na may sakit, na nangangailangan ng tulong. Binilisan ko ang aking lakad. Nang makalapit ako, nakita ko ang siwang sa trapal. Sa loob isang lalaki ang nakaluhod, nakatalikod sa akin. Ang mga balikat niya ay yukod na yukod, habang marahan niyang dinuduya ng isang bagay sa kanyang mga braso. Huminto ako sa labas. At sa isang sandali, natigilan ako. Ito na. Hindi na ito isang report, hindi na ito isang litrato. Ito ay totoo. Si Jose. Bigla siyang lumingon na parang isang hayop na nasukol. Isang braso niya ay humigpit sa pagkakayakap sa sanggol. Ang mukha niya, Diyos ko, ang mukha niya. Sa ilalim ng ilang araw na balbas at ng matinding pagod, nakita ko ang asawa ko. Nakita ko si Ricardo. Ang parehong panga, ang parehong malalim na mga mata.
na ngayon ay puno ng pagod at pagtatanggol. Sino ka? Ang tanong niya, ang boses ay magaspang, puno ng takot at pagod. Ang sanggol sa kanyang mga bisik ay lalong umiyak. Namumula ang mukha, ang buhok ay dikit-dikit sa pawis sa kabila ng lamig. Automatiko akong humakbang pasulong at itinutok ko ang payong para takpan ang butas ng kanilang kubol. Nabasa ang balikat at likod ko pero hindi ko iyon ininda. Mainit siya, sabi ko tumutukoy sa bata. May lagnat. Ang pagkalito ay dumaan sa kanyang mukha. Anong kailangan mo? Wala kaming pera. Hindi ako naparito para kumuha ng kahit ano, sagot ko. Dahan-dahan akong lumuhod, hindi alintana ang putik na bumababad sa aking mamahaling palda. Ang pangalan ko ay Elvira Santiago. Tinitigan niya ako walang pagkilala, puno ng pagdududa. Ako ang lola mo. Umiling siya. Imposible. Patay na ang mga lolo't lola ko, lahat sila. Nagsinungaling sa iyo ang ama mo, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Nang marinig niya ang pangalan ng kanyang ama, may nagbago sa mukha niya. Isang uri ng pagod na mas malalim pa. Hindi ko alam kung anong klase itong modus, pero hindi ako interesado. Akma na siyang tatalikod. Nang muling umiyak ang sanggol, mas malakas ngayon. Kailangan niya ng doktor, mahina kong sabi. Sa tingin mo hindi ko alam? Ang mga salita ay sumabog mula sa kanya, puno ng pighati at takot. Sabi ng ER, sipon lang daw. Binigyan kami ng Tylenol pambata at pinauwi. 3 araw na siyang ganito. Pinagmasdan ko siya. Kailan ka huling kumain, Jose? Umiwas siya ng tingin. Ayos lang ako. Hindi iyon ang tanong ko. Kahapon yata. Makinig ka, pinutol ko siya. May sasakyan akong naghihintay, mainit, tuyo, may pagkain. At kaya kong magpatawag ng isang pediatrician sa hotel natin sa loob ng 1 oras. Tumawa siya. Isang tawang walang saya. Talaga? At ano naman ang kapalit? Sumandal ako ng bahagya. Wala. Wala akong hihinging kapalit na hindi mo kayang ibigay. Hindi kita hinihilingan na magtiwala sa akin ngayon din. Hinihilingan kitang gumawa ng isang praktikal na desisyon para sa kapakanan ng anak mo. Ang mga iyak ng sanggol ay humina na at naging mga hikbi na lamang. Mukhang pagod na siya. Sofia, mahinang sabi ni Jose habang nakatingin sa kanyang anak. Ang pangalan niya ay Sofia. Sofia, inulit ko. Isang magandang pangalan. Magugustuhan sana iyon ni Ricardo. Tinitigan niya ang mukha ko na para bang may hinahanap. Siguro isang senyales ng panloloko. Ang nakita niya siguro ay isang pagod na katumbas ng sa kanya. 1 oras, sabi niya sa wakas. Pupunta kami sa hotel mo. Magpapatingin si Sofia sa doktor. Pagkatapos mag-uusap tayo. Kapag hindi ko nagustuhan ang maririnig ko, aalis kami. Tumango ako. Sige, sumakay kami sa sasakyan. At sa isang saglit, sa dilim ng sasakyan, nakita ko sa mukha niya ang purong ginhawa. Ang itsura ng isang taong nalulunod at sa wakas ay nakatapak sa lupa. Pagdating sa hotel, habang sinusuri ng doktor si Sofia, tahimik lang si Jose. Respiratory infection, sabi ng doktora. Pero naaagapan ninyo, kung pinalipas nyo pa ito baka mas lumala. Nakahinga ako ng maluwag. Matapos umalis ng doktora, umupo si Jose sa gilid ng kama habang si Sofia ay mahimbing nang natutulog. Nag-order ako ng pagkain. Kumain siya na parang isang taong ilang araw nang hindi nakakakita ng pagkain. Habang kumakain siya, tinititigan ko lang si Sofia para bigyan siya ng dignidad na huwag panoorin ang kanyang gutom. Bakit niyo po ito ginagawa? Tanong niya sa wakas. Ang boses ay mahina, mahabang kwento Jose, sagot ko. At sa ngayon mas kailangan mo ng pahinga kaysa mga paliwanag. Bukas, sa eroplano, doon tayo mag-uusap. Tinitigan niya ako. Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Hindi mo kailangang intindihin ngayon, sabi ko. Ang kailangan mo lang gawin ay matulog. Magpahinga ka, ligtas na kayo. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mag-ama, tumayo ako sa bintana ng hotel suite. Pinanood ko ang mga ilaw ng syudad. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, naramdaman kong mayroon na ulit akong pamilya at ipinapangako ko, hindi ko na sila hahayaang mawala pa.
Habang ang itim na Lincoln ay maingat na binabagtas ang kahabaan ng SLEX, ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ay tila isang tanong. Tama ba itong ginagawa ko? Pagkatapos ng 30 taon, may karapatan pa ba ako? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umikot sa isip ko, kasabay ng paulit-ulit na paghampas ng windshield wiper. Mula sa aking penthouse sa Makati, ang mundo ay laging mukhang maayos at nasa tamang lugar. Mula sa taas, hindi mo nakikita ang mga bitak, ang mga basag, ang mga sugat ng lipunan. Ngayon, pababa ako, papunta sa mundong matagal ko nang tinalikuran, papunta sa isang katotohanang matagal ko nang ayaw harapin. Ang address na ibinigay sa akin ng investigador ay hindi isang bahay o isang apartment, mga coordinates lang ito, isang punto sa mapa, isang tulay sa isang lugar sa Laguna. Ang puso ko ay kumakabog ng mas mabilis kaysa sa takbo ng sasakyan. Huminto kami sa gilid ng highway. Ang sabi ni Thomas, ang aking tapat na driver, "Ma'am, dito na po yata." Sa labas, ang mundo ay kulay abo at basa. Ang dagundong ng mga truck at bus sa ibabaw ng tulay ay halos nakakabingi para itong isang malaking halimaw na nagbabantay sa isang lihim na ayaw niyang ipaalam. Tumingin ako sa labas at doon, sa ilalim ng isa sa mga malalaking haligi ng tulay, nakita ko ito. Isang munting kubol, gawa sa asul na trapal na kupas na, napapaligiran ng mga tumpok ng, hindi ko masabi kung basura ba o mga gamit. Naramdaman ko ang pag-aalala ni Thomas nang sabihin niyang, "Ma'am, mukhang hindi po ligtas. Ako na po ang bababa." Pero umiling ako, hindi pwede. Ang paglalakbay na ito, gaano man kaputik, gaano man kapanganib, kailangan kong gawin ng mag-isa. "Dito ka lang, Thomas," sabi ko. "Akin ito." Ang unang hakbang palabas ng sasakyan ang pinakamabigat. Ang aking sapatos na gawa sa Italianong katad, na sanay lamang sa mga makikinis na sahig ng marmol at makakapal na alpombra, ay agad na lumubog sa malambot na putik. Naramdaman ko ang lamig at basa na gumapang sa aking paa. Ang hangin ay mabaho. Pinaghalong amoy ng basang lupa, usok mula sa tambutso, at ang hindi maipaliwanag na amoy ng kawalan ng pag-asa. Habang naglalakad ako palapit sa kubol, dala ang aking itim na payong, bawat hakbang ay parang isang suntok sa aking dibdib. Paano nangyari ito? Paano napunta ang dugo ng mga Santiago, ang apo ni Ricardo, sa ganitong lugar? At doon ko narinig, isang tunog na mas malakas pa sa dagundong ng mga truck. Isang mahinang iyak, ang iyak ng isang sanggol na may sakit. Ang tunog na iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Bigla, nawala ang takot, nawala ang pag-aalinlangan. Pinalitan ito ng isang damdaming matagal ko nang hindi naramdaman. Isang damdaming protektahan ang sa akin. Nang makarating ako sa harap ng trapal, huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong isinilip ang aking ulo. Sa loob, sa dilim, isang lalaki ang nakaluhod, nakatalikod sa akin. Ang kanyang damit ay basa at marumi. Ang kanyang mga balikat ay nakayukod, habang marahan niyang dinuduyan ang isang munting bulto sa kanyang mga braso. Siya iyon, ang nasa litrato. Si Jose, ang apo ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang sasabihin ko? Paano ako magpapakilala? Siguro dahil sa tunog ng aking paglapit, bigla siyang lumingon. At sa sandaling iyon, ang mundo ay huminto. Ang mga mata niya, Diyos ko, ang mga mata niya. Sa ilalim ng pagod at takot, nakita ko ang mga mata ng asawa ko. Ang mga mata ni Ricardo. Parehong-pareho. Puno ito ng gulat, ng pagtatanggol. Agad niyang mas hinigpitan ng yakap sa sanggol na para bang ako ay isang panganib na kailangan niyang labanan. "Sino ka?" tanong niya. Ang boses niya ay magaspang, halos paos. Hindi ko alam kung dahil ba sa sakit o sa matagal na hindi pagsasalita. Napansin kong ang sanggol sa kanyang mga bisig, si Sofia, ay lalong umiyak. Ang mukha niya ay namumula sa lagnat, automatiko akong gumalaw. Itinapat ko ang aking payong sa butas ng kanilang kubol, hindi alintana na nababasa na ang buong likod ko. Ang mahalaga, hindi na sila nababasa. "May lagnat ang bata," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig ng bahagya. "Anong kailangan mo?" ulit niya, puno ng hinala. "Wala kaming pera, wala kaming maibibigay sa'yo.
Ang sakit. Ang sakit na marinig iyon. Na ang una niyang naisip ay naroon ako para manlamang. Hindi ako nandito para kumuha ng kahit ano, sabi ko. At dahan-dahan akong lumuhod para maging magkapantay kami. Para makita niya ang aking mukha. Para makita niya na wala akong masamang intensyon. Ang pangalan ko ay Elvira Santiago. Tinitigan niya ako. Pinag-aralan ang bawat linya sa aking mukha. Pero wala. Blanko ang kanyang mga mata. Ako ang lola mo, dagdag ko. Isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang mapait at walang saya. Imposible. Patay na ang lahat ng lolo at lola ko. Iyon ang sabi ni Papa. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Nagsinungaling. Nagsinungaling si Gregorio. Hindi lang niya kami ninakawan. Pinatay niya pa ako sa isipan ng sarili kong apo. Nagsinungaling siya, Jose, sabi ko. Sinubukan kong panatilihing matatag ang aking boses. Ngunit muling umiyak si Sofia at ang lahat ng pagtatanggol sa mukha ni Jose ay napalitan ng purong pag-aalala. Sa sandaling iyon, alam kong iyon ang aking pagkakataon. Ito na ang tulay na mag-uugnay sa amin, ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Ito ang susi. Kailangan niya ng doktor, sabi ko. Ang boses ko ay mas mahinahon na ngayon, mas nakatuon. Ang usapin kung sino ako, kung ano ang nakaraan, ay maaring maghintay. Ang mahalaga ngayon ay ang batang nanginginig sa lagnat. Sa tingin mo hindi ko alam? Ang mga salita niya ay puno ng sakit at kawalan ng magawa. Isang sigaw ng isang amang nakakaramdam ng pagkatalo. Dinala ko na siya sa health center, sabi nila, ordinaryong sipon lang daw. Binigyan kami ng paracetamol at pinauwi. Pero 3 araw na siyang ganito. Hindi bumababa ang lagnat niya. Ang kwento niya ay nagpinta ng isang larawan ng isang sistemang walang pakialam, isang amang desperado, at isang sanggol na nagdurusa. Pinagmasdan ko siya. Ang kanyang mga damit ay manipis. Ang kanyang mukha ay payat. Jose, tanong ko, kailan ka huling kumain? Iniwas niya ang kanyang tingin. Isang senyalis ng pride, isang senyalis ng kahihiyan. Ayos lang ako, pero hindi iyon ang tanong ko. Makinig ka sa akin, Jose, sabi ko. Ang boses ko ay matatag pero hindi naguutos. Sa labas may sasakyan akong naghihintay. Mainit doon, tuyo. May pagkain at tubig. At kaya kong magpatawag ng isang pribadong doktor sa isang hotel sa Maynila sa loob lang ng 1 oras. Isang doktor na titingin ng maayos kay Sofia. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Ito ay isang alok na napakaganda para maging totoo. Sa mundo niya, ang mga ganitong bagay ay laging may kapalit. At ano ang gusto niyo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nagbabantay. Ano ang kailangan kong gawin? Huminga ako ng malalim. Ito na ang pinakamahalagang bahagi. Wala, sabi ko, at tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Wala akong hihilingin sa'yo na hindi mo kayang ibigay. Hindi kita pinipilit na maniwala sa akin bilang lola mo. Hinihilingan kitang gumawa ng isang desisyon bilang isang ama. Gawin mo ito para kay Sofia. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ang nagpabago sa lahat. Tumingin siya sa munting mukha ni Sofia na ngayon ay halos hindi na gumagalaw dahil sa panghihina. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang kalooban. Ang pride laban sa pagmamahal. Ang pagdududa laban sa pangangailangan. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang sandali na tanging ang ihip ng hangin at patak ng ulan lang ang maririnig. At sa wakas, tumango siya. Isang mabagal, halos hindi mahahalata na tango. Sige, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong. 1 oras, pagkatapos mag-uusap tayo. Kung hindi ko magustuhan ang mga sagot mo, aalis kami. Pangako, sabi ko. Ang paglalakbay pabalik sa sasakyan ay isang eksenang hindi ko malilimutan. Si Jose na may hirap na tumayo habang yakap-yakap pa rin si Sofia. Tinulungan ko siya. Inalalayan ko ang kanyang siko. Naramdaman ko kung gaano siya kapayat, kung gaano kahina ang kanyang katawan, walang pagtutol. Tila naubos na ang lahat ng lakas niya para lumaban. Nang makita kami ni Thomas, mabilis siyang bumaba at binuksan ang pinto. Wala siyang sinabi. Walang reaksyon sa kanyang mukha.
Ganon siya profesional. Ang pagpasok ni Jose sa loob ng sasakyan ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang init ng aircon, ang lambot ng upuan, ang katahimikan sa loob. Nakita ko siyang napapikit ng mariin na para bang dinadama ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ginhawa. Sa hotel, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Isang suite na may 2 silid, isang tawag lang, at ang pinakamahusay na pediatrician sa Maynila ay papunta na. Dumating ang room service na may dalang mainit na sopas, kanin, at iba't ibang pagkain. Habang sinusuri ng doktora si Sofia sa isang silid, pinilit kong kumain si Jose sa sala. Noong una, ayaw niya. Ayaw niyang iwanan si Sofia. Bantayan ko muna siya, sabi ko, at iniabot ko ang aking mga braso. Nag-alinlangan siya, pero sa huli, maingat niyang inilipat ang kanyang natutulog na anak sa aking mga bisig. Ang bigat ni Sofia sa aking mga braso, ito ay isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pag-aalaga sa isang maliit na buhay, isang dugong Santiago. Habang kumakain si Jose, hindi ko siya tinitigan. Binigyan ko siya ng espasyo. Narinig ko ang tunog ng kutsara at tinidor. Narinig ko ang kanyang paglunok, ang tunog ng isang taong gutom na gutom. Nang matapos siya, lumabas ang doktora. Respiratory infection, sabi niya. Mabuti na lang at nadala ninyo siya agad. Kailangan niya ng antibiotics at pahinga. Sa tamang pag-aalaga, gagaling siya agad. Sa mga salitang iyon, nakita kong gumuho ang lahat ng tensyon sa katawan ni Jose. Napaupo siya sa sofa at napahawak sa kanyang mukha. Narinig ko ang isang mahinang hikbi. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ako sanay sa ganitong emosyon, kaya't umupo lang ako sa tabi niya habang karga-karga pa rin ang kanyang anak at hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng bigat na matagal na niyang dinadala. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog sila ng mahimbing, ligtas, mainit, at may pag-asa. Ang paglipad pabalik sa Maynila sakay ng aking pribadong eroplano ay tahimik. Si Jose ay nakatingin lang sa bintana, pinapanood ang mga ulap, habang si Sofia ay mahimbing na natutulog sa isang basinet na inihanda namin. Hindi pa kami nag-uusap ng masinsinan. Alam kong marami siyang tanong. Alam kong marami akong kailangang ipaliwanag. Pero sa ngayon, hinayaan ko muna ang katahimikan. Hinayaan ko muna silang maramdaman ang kaligtasan. Nang lumapag kami, isang sasakyan na ang naghihintay. Habang tinatahak namin ang daan patungo sa Forbes Park, nakita ko ang pagkamangha sa mga mata ni Jose. Ang malalaking bahay, ang malilinis na kalsada, ang mga puno na naglalakihan. Ito ay isang mundo na marahil ay sa mga pelikula niya lang nakikita. At nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking gate ng tahanan ng mga Santiago, nakita ko siyang napalunok. Ang bahay na ito, hindi lang ito isang istruktura ng bato at semento para sa akin. Ito ang bawat alaala ko kasama si Ricardo. Ito ang bawat pangarap na binuo namin. At ito ang parehong bahay na tinalikuran ng kanyang ama. Dito po kayo nakatira? Tanong ni Jose, ang boses ay puno ng pagkamangha. Dito kami nakatira ng lolo Ricardo mo, sagot ko. Itinayo niya ang bawat sulok ng bahay na ito. Pagpasok namin sa malaking pinto, sinalubong kami ng aking mga kasambahay. Tinuruan ko na sila kung ano ang gagawin. Walang maraming tanong. Ngiti at pag-asikaso lang. Nakita ko kung paano maingat na humakbang si Jose sa sahig na gawa sa marmol. Para siyang natatakot na may mabasag, na para bang hindi siya karapat dapat na tumapak dito. Ang pakiramdam na yon, kailangan kong burahin yon. Halika, sabi ko sa kanya. Ipapakita ko sa iyo ang magiging silid ninyo. Hindi ko na siya idinaan pa sa mga formal na sala o sa dining room. Dinala ko siya sa east wing ng bahay kung saan matatagpuan ang mga guest suite. Pinili ko ang isang suite na komportable pero hindi nakakatakot sa karangyaan. May sarili itong maliit na sala, isang malaking kwarto at isang bintanang tanaw ang hardin. At katabi nito, ipinasadya ko ang isang nursery para kay Sofia. Isang simpleng kuna, isang changing table at isang rocking chair. Lahat bago, lahat malinis. May mga damit sa aparador, sabi ko. Mga simpleng damit lang muna.
mga t-shirt, maong, mga bagay na komportable siya. Ang kusina sa ibaba ay laging bukas at ang mga kwarto ninyo ay may sariling susi. Inabot ko sa kanya ang isang bagong smartphone. Nandyan na ang numero ko. Tumawag ka o mag-text anumang oras. Tinanggap niya ang telepono, tumingin siya sa paligid. Mula sa komportabling kama, sa bagong kuna ni Sofia, hanggang sa mga sariwang bulaklak sa mesa. Nakita ko ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin, sabi niya. Wala kang kailangang sabihin, sagot ko. Magpahinga kayo, iyon lang ang mahalaga ngayon. Dumating si Maria, ang yaya na kinuha ko. Isa siyang mas may edad na babae na may malumanay na ngiti. Ipinaliwanag ko kay Jose. Nandito si Maria para tulungan ka, para makapagpahinga ka kapag kailangan mo, hindi para kunin sa iyo si Sofia. Tumango si Jose. Nakita ko ang ginhawa sa kanyang mukha. Sa sumunod na 3 araw, halos hindi lumabas ng kanilang silid si Jose. Naiintindihan ko. Kailangan niya ng panahon. Panahon para iproseso ang lahat. Panahon para maniwala na hindi ito isang panaginip. Panahon para tiyakin sa kanyang sarili na hindi ito isang patibong. Si Maria ang nagbibigay sa akin ng mga update. Mabilis daw bumubuti ang kalagayan ni Sofia. Ang lagnat ay wala na. Nagsisimula na siyang ngumiti at maglaro. Si Jose naman daw ay laging nasa tabi ng kanyang anak. Kinakantahan, pinapatulog, pinapakain, isang ama, isang mabuting ama. Binigyan ko sila ng espasyo. Alam kong ang pagtitiwala ay hindi minamadali. Itinatanim ito at kailangan nitong dahan-dahang tumubo. Sa ika-4 na gabi, habang nagkakape ako sa aming sunroom at tinitingnan ang isang lumang photo album, naramdaman ko ang kanyang presensya sa may pintuan. Pwede po ba akong makiupo? Tanong ni Jose. Oo naman iho, sabi ko, at itinuro ko ang upuan sa tapat ko. Tulog na ba si Sofia? Opo, tinuruan ako ni Maria kung paano gamitin yung baby monitor. Inilapag niya ang maliit na device sa mesa. Tumingin siya sa album na hawak ko. Ano po iyan? Mga lumang litrato, sabi ko. Gusto mong makita? Binuksan ko ang makapal at medyo luma ng photo album. Ang bawat pahina ay naglalaman ng isang piraso ng buhay na matagal ko nang itinago sa aking puso. Ito ang mga alaalang hindi kayang nakawin ni Numan, kahit pa ni Gregorio. Ang tatay mo, hindi niya siguro na ikwento sa iyo ang tungkol sa lolo Ricardo mo, mahina kong sinimulan. Umiling si Jose. Wala po, hindi po nila binabanggit. Ang alam ko lang, wala na sila. Ang sakit. Palaging masakit marinig yon. Itinuro ko ang isang kupas na itim at puting larawan. Isang binatang lalaki, nakasuot ng damit trabaho, nakangiti habang may hawak na martilyo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang lolo Ricardo mo, sabi ko. Bago pa niya itayo ang Santiago Land Holdings, isa siyang karpintero katulad ng tatay niya. Galing sila sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Pero may malaki siyang pangarap, pinagmasdan ni Jose ang larawan. Nakita ko ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Nagsimula siya sa pagtatayo ng mga simpleng bahay para sa mga karaniwang manggagawa, mga bahay na matibay, disente at abot kaya. Sabi niya noon, Elvira, ang bawat pamilyang Pilipino ay karapat-dapat sa isang bubong na matatawag nilang sarili nila. Hindi lang basta bahay, isang tahanan. Inilipat ko ang pahina. Ipinakita ko ang isang larawan namin ni Ricardo. Mas bata pa kami. Nakatayo sa harap ng aming unang maliit na opisina. Isang bodega lang ito na ginawa naming opisina. May isang telepono at isang mesa. Dito nagsimula ang lahat, sabi ko. Sa pangarap at sa sipag. Ang lolo mo ang pinakamasipag na taong nakilala ko. Mula umaga hanggang gabi nagtatrabaho siya. Pero kahit kailan hindi niya kami pinabayaan. Laging may oras para sa amin. Para sa tatay mo. Napansin kong napayuko si Jose nang banggitin ko ang kanyang ama. Pasensya na, sabi ko. Hindi ko sinasadyang ayos lang po, mahina niyang sagot. Gusto ko pong malaman, gusto kong maintindihan. Iyon ang pagkakataon. Binuksan ko hindi lang ang photo album, kundi pati na rin ang aking puso. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang mga masasayang araw, ang mga simpleng Pasko, ang mga kaarawan, ang mga pangarap ni Ricardo para kay Gregorio,
kung paano niya ito itinuring na prinsipe, kung paano niya ibinigay ang lahat, at pagkatapos, ikinuwento ko ang gabi ng pagtataksil. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Jose habang nagsasalita ako. Mula sa kuryosidad, naging pagkalito, tapos naging sakit, at sa huli galit. Pero hindi galit sa akin, galit para sa aming pinagdaanan. Iyon po ba ang dahilan kung bakit namatay si Lolo? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig, tumango ako. Sinabi ng doktor, atake sa puso, pero alam ko ang totoo, namatay siya sa isang basag na puso, Jose. At pagkatapos niyang mamatay, nawala na lang ang tatay mo, kinuha niya ang pera at naglaho na parang bula. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa hardin ang maririnig. Hindi ko po alam, sabi niya sa wakas. Wala po akong alam sa lahat ng ito. Ang sabi lang nila, nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya at mas mabuting lumayo na lang. Hindi pagkakaunawaan, inulit ko ang mga salita. Isang napakasimpleng salita para sa isang napakalaking kasalanan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Ricardo, ay puno ng sakit. Kaya po ba kayo napunta sa tulay? Dahil sa nangyari noon? Parte iyon ng dahilan, pag-amin ko. Pero ang totoong dahilan, Jose, ay dahil dugo kita, apo kita. At walang Santiago na dapat iniiwan sa ganong kalagayan. Ang lolo Ricardo mo, hindi niya iyon hahayaan. At ako rin. Sa gabing iyon, may nagbago sa aming dalawa. Ang pader na nakapagitan sa amin ay nagsimulang gumuho. Hindi na ako ang estrangherong matandang babae na dumampot sa kanila mula sa putik. At siya? Hindi na lang siya isang abstract na apo sa isang ulat. Siya na si Jose, ang apo ko. Ang nag-iisang alaala na natitira sa akin mula sa lahi ni Ricardo. Nang gabing iyon, habang papunta ako sa aking silid, napadaan ako sa nursery. Bukas ng bahagya ang pinto. Narinig ko ang isang mahinang tunog, isang himig, isang kantang walang salita. Sumilip ako. Nakita ko si Jose nakaupo sa rocking chair habang dinuduyan si Sofia. Siya ay humuhuni ng isang lullaby. At sa isang iglap, bumalik ako sa nakaraan. Ang himig na iyon ang parehong himig na laging hinuhuni ni Ricardo habang nagtatrabaho siya sa kanyang mga blueprint sa gabi. Hindi niya alam na ang kantang iyon ay koneksyon niya sa isang lolong hindi niya nakilala. Dahan-dahan akong lumayo, ayaw kong sirain ang sandaling iyon. Habang naglalakad ako sa pasilyo, napangiti ako sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, isang tunay na ngiti. Ang pamana ni Ricardo, hindi ito nawala. Buhay na buhay ito sa lalaking nasa kabilang silid. At sa sandaling iyon, alam kong tama ang aking ginawa. Nakauwi na sila, at ako rin. Parang nakauwi na rin ako. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan na unti-unting nagpabago sa lahat. Si Sofia, na dati isang may sakit at tahimik na sanggol, ay isa ng bibo at malusog na bata. Ang kanyang halakhak ang naging bagong musika sa loob ng malaking bahay sa Forbes Park. Si Jose naman, malaki ang kanyang ipinagbago. Ang dating payat na katawan ay nagkalaman. Ang dating malungkot na mga mata ay mayroon ng kislap. Natuto siyang ngumiti ulit. Sa umaga, madalas ko silang natatanaw mula sa aking bintana, naglalakad sa hardin. Si Jose, habang itinuturo kay Sofia ang mga bulaklak, mga simpleng sandali na pumupuno sa puwang na 30 taon ng bakante sa puso ko. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nakikita ko rin ang isang bagay sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi maalis ng komportabling buhay. Ang pangangailangan na magkaroon ng sariling halaga. Ang isang lalaking tulad ni Jose, isang lalaking nakipaglaban para mabuhay sa ilalim ng tulay, ay hindi nilikha para lang tumanggap. Nilikha siya para magbigay, para magtrabaho, para magkaroon ng sariling dangal. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami sa patio, sinimulan ko ang usapan. Jose, sabi ko, napag-isipan mo na ba kung ano ang susunod mong gagawin? Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. Naging seryoso ito. Opo, Lola, sagot niya. Sa totoo lang po, naghahanap na ako ng trabaho online. May mga pabrika po sa Laguna at Cavite na naghahanap ng mga factory worker na katulad ko. Tumango ako.
Hinangaan ko ang kanyang pagpapakumbaba. Kahit na nakatira siya ngayon sa isang mansyon, ang isip niya ay nasa trabahong alam niyang kaya niyang gawin. Hindi siya umasa. Hindi siya nag-assume. Iyan ay isang magandang plano, sabi ko. Pero, kung papayag ka, meron akong ibang ideya. Sumandal ako. Ang Santiago Land Holdings, ito ang kumpanyang itinayo ng Lolo Ricardo mo. Mayroon kaming daan-daang ahente na kayang magbenta ng bahay at lupa. Pero ang kulang sa amin ay mga taong tunay na nakakaintindi kung ano ang ibig sabihin ng isang tahanan. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ikaw, Jose, nawalan ka ng tahanan. Ipinaglaban mo ang pagbuo ng isang tahanan para sa anak mo kahit sa ilalim pa ng tulay. Mas naiintindihan mo ang halaga nito kaysa sa sino mang nagtapos ng MBA sa alinmang mamahaling unibersidad. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lola? Mayroon kaming bakanteng posisyon, sabi ko. Assistant Project Manager, entry level, pinakamababang posisyon sa departamento, mahabang oras ng trabaho, maraming papel na asikasuhin, hindi glamoroso. Nilinaw ko ang bawat detalye. Pero ito ay isang pagkakataon, isang pinto. Hindi ito regalo, Jose, ito ay isang pagsubok. Humigpit ang hawak niya sa kanyang tasa ng kape. Pero Lola, wala po akong alam sa real estate. Factory worker po ako. Ngumiti ako. Ang Lolo Ricardo mo, karpintero lang nung nagsimula siya. Pero mayroon kang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa karanasan. Mayroon kang pananaw, mayroon kang puso. Idinagdag ko ang pinakamahalagang kondisyon. Kung tatanggapin mo ito, papasok ka doon na parang ordinaryong aplikante. Walang sino man, kahit ang HR, ang makakaalam na apo kita. Ang apelyido mong Santiago ay pangkaraniwan, hindi nila ito mapapansin. Ang tagumpay mo o ang pagkabigo mo ay sayo lamang. Walang tulong. Walang special treatment. Sa katunayan, marahil ay kailangan mong magtrabaho ng doble pa sa iba para patunayan ang iyong sarili. Isang mahabang katahimikan. Pinag-isipan niya itong mabuti. Nakita ko ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Ang takot sa hindi pamilyar na mundo laban sa pagnanais na magkaroon ng mas magandang kinabukasan para kay Sofia. Paano po kung hindi ko kaya? Mahina niyang tanong. Kung hindi mo kaya, sagot ko, walang kahihiyan doon. Ang mahalaga sinubukan mo at laging may lugar para sa inyo dito sa bahay ko. Laging. Tumango siya. Pag-iisipan ko po. Kinagabihan, lumapit siya sa akin. Lola, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tinatanggap ko po. Kinabukasan, isinaayos ko ang isang formal na interview para sa kanya. Hindi ko kinausap ang hiring manager. Hinayaan ko ang HR na gawin ang kanilang proseso. Dumating si Jose sa Santiago Tower 2 araw pagkatapos noon. Nakasuot siya ng isang simpleng suit na hindi ko pa nakikita dati. Sigurado akong binili niya ito gamit ang kaunting pera na ibinibigay ko sa kanya para sa mga personal na gastusin. Hindi ito mamahalin, pero malinis at bagay sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya hindi bilang ang lalaki sa ilalim ng tulay, kundi bilang isang Santiago. Pumasok siya sa gusaling iyon, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang aplikante na may dalang pag-asa. At habang pinapanood ko siyang maglakad papasok sa elevator mula sa CCTV ng aking opisina, naramdaman ko ang isang bagay na naramdaman siguro ni Ricardo noon, pagmamalaki. Nagsimula na ang pagsubok sa pagkatao ni Jose at buong puso akong nanalangin na sana malampasan niya ito. Ang unang taon ni Jose sa Santiago Land Holdings ay isang bautismo ng apoy. Tinupad ko ang aking pangako. Walang sinumang nakialam. Sa katunayan, sinadya kong ilagay siya sa ilalim ni Mr. Martin Reyes, isang notoriously demanding na senior manager na kilala sa pagiging istrikto. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kanyang tibay. Ang mga araw ni Jose ay nalunod sa mga papeles. Mga zoning regulation, environmental impact reports, mga market analysis. Mga bagay na malayong-malayo sa kanyang kinagisnan sa pabrika. Sa gabi, umuuwi siyang pagod na pagod, pero pagkatapos niyang makipaglaro kay Sofia,
Nakikita ko ang ilaw sa kanyang kwarto na nananatiling bukas hanggang hating gabi. Nag-aaral siya. Pinipilit niyang intindihin ang isang industriyang bago sa kanya. Sa mga weekend, habang ang ibang junior staff ay nagpapahinga, si Jose ay nagboboluntaryo sa mga open house, nag-aasikaso ng kape, nag-aayos ng mga sign, nakikinig sa mga senior agent habang kinakausap nila ang mga kliyente. Bawat buwan, kasama sa mga report na dumarating sa aking mesa, ang kanyang performance evaluation. Palagi itong mahusay, hindi dahil sa natural siyang magaling sa real estate, kundi dahil sa kanyang etika sa trabaho. Ang parehong sipak at tiyaga na ginamit niya sa pabrika, dinala niya sa opisina. Siya ay masusi, maaasahan, at higit sa lahat, marunong siyang makinig. Sa kanyang ikalawang taon na promote siya sa isang junior sales position. Isang hapon, nagkataong nasa main office ako nang may kausap siyang kliyente. Isang batang mag-asawa, parehong guro, na may isang maliit na sanggol. Naghahanap sila ng kanilang unang bahay. Mula sa katabing conference room, pinanood ko sila nang hindi nila nalalaman. Ang ibang ahente, uunahing itanong ang budget, pero si Jose, iba siya. "Kamusta po ang routine nyo sa umaga?" Tanong ni Jose sa kanila, hindi pinapansin ang mga brochure sa mesa. "Sino po ang unang gumigising kasama ng baby? Gaano po kahaba ang biyahe nyo papunta sa eskwelahan?" Nagkatinginan ng mag-asawa, halatang nagulat. Sumagot ang lalaki, "Si Sarah po ang unang gumigising kasama ni Emma. Ako naman po sa gabi." Tumango si Jose, may sinusulat. "Ano po ang pinakamahalagang parte ng bahay para sa inyo ngayon? Saan po kayo madalas tumatambay?" "Sa may lamesa sa kusina," mabilis na sagot ng babae, si Sarah. "Doon ako nagche-check ng papel, doon kami kumakain, doon kami naglalaro." Pinanood ko kung paano niya dahan-dahang binubuo ang isang larawan ng kanilang buhay, hindi ng kanilang mga gusto. Nang malaman niyang mahilig silang maglakad, tinanggal niya sa listahan ng mga subdivision na walang maayos na bangketa. Nang malaman niyang madalas dumalaw ang nanay ni Sarah, nag-focus siya sa mga bahay na may disenteng guest room. Sa huli, 3 bahay lang ang kanyang inirekomenda. Lahat ay mas mababa pa sa kanilang budget. Walang granite countertops na akala nila ay gusto nila. Pero bawat isa, perpekto para sa kanilang totoong buhay. Makalipas ang 2 linggo, nabili nila ang isa sa mga bahay. Ang komisyon ni Jose ay mas maliit kumpara kung itinulak niya sila sa mas mahal na property. Pero noong Pasko, nakatanggap siya ng isang Christmas card na may litrato ng pamilya sa harap ng kanilang bagong bahay. Idinikit niya ito sa pader ng kanyang maliit na cubicle. Kumalat ang balita. Hanapin niyo yung agent na nakikinig. Si Mr. Santiago, matutulungan kayo niyan. Ang mga kasamahan niya na dati minamaliit siya, nagsimula ng humanga. Sa kanyang 3 taon, si Jose ay senior project manager na. Siya na ang namumuno sa pag-develop ng isang bagong komunidad sa Jupiter. Ang proyektong Havenwood Shores. Dumadalo ako sa mga planning meeting bilang chairman, pero tahimik lang akong nagmamasid. Nakita ko ang transformasyon. Ang dating lalaking alanganin ay isa ng leader na may kumpiyansa. Pero ang kumpiyansa niya ay hindi galing sa yabang. Galing ito sa kaalaman at malasakit. Ipinaglaban niya ang pagkakaroon ng mas malalaking green space sa pagitan ng mga bahay, mga bangketang sapat ang lapad para sa mga stroller, at isang community center na may daycare. Hindi lang po tayo nagbebenta ng bahay, paliwanag niya sa mga architect at engineer. Binibili ng mga tao ang espasyo sa pagitan ng kanilang pinto at ng kanilang kapitbahay. Binibili nila ang lakad papunta sa eskwela. Binibili nila ang tanawin mula sa bintana ng kanilang kusina habang naghuhugas ng pinggan. Ang kanyang team nakikinig sa kanya. Dahil nakuha niya ang kanilang respeto, wala silang alam sa koneksyon namin. Wala silang alam sa kanyang nakaraan. Ang kilala lang nila ay si Mr. Santiago, ang project manager na laging sold out ang mga proyekto dahil bumubuo siya ng mga komunidad na gusto talagang tirhan ng mga tao.
Si Sofia ay 4 na taong gulang na ngayon. Si Jose ay nakalipat na sa isang simpleng bahay na malapit sa akin. May sarili na siyang buhay. May sarili na siyang pangalan. At alam kong handa na siya. Handa na siyang umuwi sa lugar na para talaga sa kanya. Ang taunang executive meeting ay nakatakda sa unang Lunes ng Oktubre. Ang boardroom ng Santiago Tower ay puno. Ang lahat ng Vice President, Division Head at Senior Manager ay naroroon, naghihintay ng karaniwang taunang ulat. Si Jose ay nakaupo sa gitna ng mahabang mesa. Sa edad na 31, isa siya sa pinakabatang senior manager sa kasaysayan ng kumpanya. Pero walang nagtatanong kung bakit siya naroroon. Alam ng lahat na pinaghihirapan niya ang kanyang upuan. Nang tumayo ako sa unahan ng mesa, tumahimik ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng pag-asa. Mahuhusay silang mga tao, mga profesional. Pero isa lang sa kanila ang tunay na nakakaintindi sa puso ng kumpanyang ito. Isa lang sa kanila ang nakakaintindi sa pangarap ni Ricardo. 30 taon na ang nakalipas, sinimulan ko. Ang aking asawang si Ricardo ay tumayo sa kwartong ito at sinabi sa ating noong ay maliit pa na team na ang Santiago Land ay hindi nasa negosyo ng pagtatayo ng mga bahay. Nasa negosyo tayo ng pagtatayo ng mga kinabukasan. Huminto ako, hinayaang pumasok ang mga salita sa kanilang isipan. Sa loob ng 30 taon, naghahanap ako ng isang kahalili, isang taong hindi lang marunong magbasa ng balance sheet, kundi isang taong nakakaintindi sa halaga ng isang susi sa kamay ng isang pamilya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang aking mga mata ay dahan-dahang umikot sa mesa hanggang sa huminto ito kay Jose. Nagtama ang aming mga mata. Natagpuan ko na ang taong iyon, pagpapatuloy ko. Isang taong nagsimula sa pinakamababa at pinatunayan ang kanyang halaga sa pamamagitan ng integridad at malasakit. Epektibo ngayong araw, ang bagong CEO ng Santiago Land Holdings ay si Mr. Jose Santiago. Ang katahimikan ay ganap. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Jose. At sa paligid ng mesa, ang mga ekspresyon ay nagbago mula sa sorpresa patungo sa pag-iisip at sa huli, sa pagtanggap. Ang ilan sa mga matatandang VP ay dahan-dahang tumango. Nakatrabaho nila si Jose. Nakita nila ang kanyang mga resulta. Nakita nila ang kanyang pamumuno. Jose, sabi ko, gusto mo bang magsalita? Dahan-dahan siyang tumayo. Habang naglalakad siya papunta sa unahan, huminto siya sa tabi ko. Bakit po? Bulong niya. Natanging ako lang ang makakarinig. Tinitigan ko siya. Dahil ikaw ang pamana ni Ricardo, sagot ko. At ang pamana ko. Habang nagsasalita si Jose sa harap ng lahat, ang kanyang boses ay puno na ng kumpiyansa. Umupo ako at pinanood ko ang kinabukasan ng Santiago Land. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Makalipas ang 1 linggo, habang nasa opisina ako tumawag ang aking sekretarya na si Marisa sa intercom. Ma'am Santiago, may 2 tao po sa lobby. Gusto daw po nilang makita si Mr. Santiago. Wala po silang appointment pero napaka-persistent po nila. May kakaiba sa tono ni Marisa. Sino daw sila? Tanong ko. Isang maikling pag-aalinlangan. Isang Mr. and Mrs. Gregorio Santiago daw po ang pangalan. Parang isang suntok sa aking sikmura. Sa isang iglap, nahirapan akong huminga. Ma'am, gusto niyo po bang ipa-escort sila palabas? Hindi, sagot ko. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili. Sabihin mo sa kanila, hindi available si Mr. Santiago. Ako ang bababa. Sigurado po kayo, ma'am. Sigurado ako, tumayo ako 30 taon. 30 taon kong inisip ang sandaling ito. Kung ano ang sasabihin ko. Kung ano ang gagawin ko. Ngayong nandito na, naramdaman ko ang isang kakaibang kalma. Habang bumababa ako sa elevator, nakita ko sila sa lobby. Nakilala ko agad si Gregorio. Mas payat, may mga puting buhok na sa kanyang sentido, pero siya pa rin iyon. Ang babaeng katabi niya ay sigurado akong si Belinda. Ang kanilang mga damit ay dati sigurong mamahalin, pero ngayon ay may mga senyales na ng kalumaan. Nakikipagtalo si Gregorio sa security guard
Hindi mo ba naiintindihan kung sino ako? Ako ang ama niya. Kailangan kong makita ang anak ko. Habang papalapit ako, narinig nila ang tunog ng aking takong sa marmol. Lumingon si Gregorio, ang kanyang mukha ay puno ng inis. Hanggang sa makita niya ako. Ang kanyang mukha ay biglang natigilan, namutla. Hello Gregorio, sabi ko. Ang boses ko ay matatag, nakakagulat na matatag. Ina! Ang salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Gregorio na parang isang hiningang hindi niya mapigilan. Namutla siya na para bang nakakita siya ng isang multo at sa isang paraan siguro nga. Ako ang multo ng nakaraang matagal na niyang tinatakbuhan. Si Belinda, ang kanyang asawa, ay nanlaki ang mga mata bago mabilis na binawi ang kanyang kompostura. Alice, sabi niya, ang boses ay pilit na pinapakalma. Ang tagal na nating hindi nagkita, sinusubukan naming kontakin si Jose. Tinitigan ko silang dalawa. Ang mga damit nilang minsan ay marangya pero ngayoy halatang luma na. Ang desperasyon sa kanilang mga mata na pilit nilang tinatago sa likod ng pagiging arogante. Alam ko kung bakit kayo nandito, sabi ko. Pinuputol ang anumang pagkukunwari na gusto nilang simulan. Tumingin ako ng diretso kay Gregorio. Nakalabas sa business section ng mga dyaryo ang tungkol sa appointment ni Jose. Akala nyo, may pera na namang makukuha. Hindi iyan totoo, protesta ni Gregorio, pero mahina, walang lakas. Kami ang mga magulang niya, may karapatan kami. Karapatan, ang salitang iyon, parang bubog sa aking dila. Karapatan? Inulit ko. Pag-usapan natin ang tungkol sa karapatan. Tumingin ako sa security guard. Paki-escort ang mga bisitang ito sa conference room B at pakisabihan ang assistant ni Mr. Santiago na huwag siyang iistorbohin sa kahit anong dahilan. Sumunod sila nang walang imik. Siguro dahil alam nilang wala silang laban sa akin dito sa teritoryo ko. Sa loob ng maliit na conference room, umupo sila sa isang panig ng mesa. Ako nanatiling nakatayo. Gusto kong makita nila ako mula sa itaas. Gusto kong maramdaman nila ang kapangyarihan na matagal na nilang inakalang wala na sa akin. Mukha kang malusog, ina, sinubukan ni Gregorio na basagin ang katahimikan gamit ang kanyang peking karisma. 30 taon, 4 na buwan at 16 na araw, sagot ko. Mula noong araw na nilimas ninyo ang aming mga bank account at naglaho. Alam kong galit ka. Galit? Pinutol ko siya. Ang galit ay para sa mga taong may pakiramdam pa. Sa loob ng 30 taon, Gregorio, hindi ako nabuhay. Nag-exist lang ako. Nagkamali kami, sabat ni Belinda. Bata pa kami noon, pero kami ang mga magulang ni Jose. Mayroon kaming relasyon na kailangan naming ayusin. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay malamig. Relasyon? Anong relasyon, Belinda? Iyong relasyon ba kung saan tinanggihan ninyong patuluyin ang sarili ninyong anak at apo noong wala na silang matirhan? O baka naman yung relasyon kung saan sinabi ninyo kay Jose na patay na ako? Namula ang mukha ni Belinda. Naghihirap din kami noon. Naghihirap kayo? Inulit ko. At ang solusyon ninyo ay hayaan ang inyong anak at ang kanyang may sakit na sanggol na matulog sa ilalim ng isang tulay. Ibinaling ko ang aking tingin kay Gregorio, ang salarin. Ang tatay mo, namatay siya dahil sa ginawa mo. Alam mo ba yon? Atake sa puso ang sabi ng doktor. Pero ang totoo, namatay siya sa durog na puso. Namatay siyang nakaupo sa kanyang silya, nakatitig sa bakanting safe kung saan naroon ang buong buhay namin. Lalo siyang namutla. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadyang mamatay siya. Siguro nga. Pero sinadya mong magnakaw, sinadya mong magsinungaling, sinadya mong gamitin ang pangalan niya para makakuha ng posisyon sa Cebu. At ngayon, sinasadya mong gamitin si Jose. Hindi yan patas, protesta ni Belinda. Pamilya pa rin kami. Pamilya? Tanong ko. Ang boses ko ay halos isang bulong. Nagsasalita ka ng tungkol sa pamilya. Ang pamilya ay hindi iniiwanan ng isang bata sa ilalim ng tulay. Ang pamilya ay hindi bumubuo ng buhay sa mga kasinungalingang pumatay sa kanilang sariling ama. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang isang nakatuping dokumento
at inilapag ko ito sa mesa. Ito ay isang restraining order. Ipinagbabawal nito sa inyong dalawa na kontakin si Jose o si Sofia sa kahit anong paraan. At bawal na rin kayong pumasok sa alinmang property ng Santiago Land. Inilabas ko ang isa pang dokumento. At ito ang ebidensya ng pagnanakaw ninyo. Ang statute of limitations ay paso na. Pero kapag nilabanan ninyo ang restraining order, sisiguraduhin kong magiging pampubliko ito. Tinitigan ni Gregorio ang mga papel, pagkatapos ay sa akin. Hindi mo maaaring gawin ito, anak namin siya. Hindi, sabi ko. Siya ay anak ninyo. Isinuko ninyo ang karapatang iyan nung iniwan ninyo siya sa ilalim ng tulay. Pumunta ako sa pinto at binuksan ito. 2 security guard ang naghihintay. Ihahatid na kayo ng mga ginoong ito palabas. Kung babalik kayo, aarestuhin na kayo sa salang trespassing. Tumayo si Belinda ng bigla. Akala mo kung sino ka? Akala mo makukuha mo ang anak namin dahil sa pera mo? Tinitigan ko siya ng may kalma. Hindi ko kinailangang bilhin ang kahit ano, Belinda. Ibinigay ko lang sa kanya ang mga bagay na hindi ninyo kailanman ibinigay. Ang katotohanan at isang pagpipilian. Nanatiling nakaupo si Gregorio, biglang mukhang matanda at talunan. Alam ba niya ang tungkol sa ginawa ko sa inyo ni Itay? Oo, sagot ko. Sinabi ko sa kanya ang lahat at tinanggap niya ito. At kinuha pa rin niya ang posisyon kahit alam niyang kinuha niya ito dahil ito ay kumpanya ng kanyang lolo pagtatama ko. Ipagmamalaki siya ni Ricardo. Tumayo na si Gregorio. At ikaw, ina? Ipinagmamalaki mo ba ang ginawa mo? Ang pag-agaw sa anak ko? Hindi ko kinailangang agawin ng kahit sino, Gregorio, sabi ko, habang mas lalo kong binuksan ang pinto. Ikaw mismo ang gumawa niyan sa sarili mo, paalam. Lumabas sila. Si Belinda na may taas nung pagsuway, si Gregorio na may yukod na mga balikat sa pagkatalo. Pinanood ko silang isara ng mga pinto ng elevator at doon lang ako napaupo sa isang silya. Ang aking lakas ay biglang nawala. Ang siklo. Sa wakas, natapos na. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakaupo sa loob ng conference room na yon. 5 minuto? 10 minuto? Parang 1 oras. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Ang bigat ng 30 taon ng galit at sakit. Parang unti-unting umaalis sa aking mga balikat. Hindi ako nakaramdam ng saya. Hindi rin ako nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman ko lang ay kapayapaan. Isang malalim na kapayapaan. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa aking pag-iisip. Dahan-dahan itong bumukas. Si Jose. Nakatayo siya doon. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Lola? Tawag niya. Sinabi sa akin ni Marisa kung anong nangyari. Tumayo ako, sinubukang ayusin ang aking sarili. Pasensya ka na, iho, sabi ko. Hindi ko dapat pinanghimasukan. Dapat hinayaan kitang ikaw ang humarap sa kanila. Hindi ko na dapat pinutol niya ang aking sasabihin. Lumapit siya sa akin at sa isang kilos na hindi ko inaasahan, kinuha niya ang aking kamay. Ang kanyang mga kamay ay malaki at magaspang pa rin dahil sa mga taon ng pagtatrabaho sa pabrika, pero ang hawak niya ay mainit at magaan. Lola, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon pero matatag. Ginawa niyo po kung ano ang tama. Iyon po mismo ang lugar ninyo. Pinrotektahan niyo po ang inyong pamilya tulad ng ginagawa niyo mula pa noong araw na iyon sa ilalim ng tulay. Tumingala ako sa kanya. Sa lalaking ito na naging sentro ng aking mundo sa loob lamang ng ilang taon. Sa lalaking ito na nagbalik ng liwanag sa madilim kong buhay. Susubok ulit sila, Jose, sabi ko. Ang mga taong tulad nila, palaging sumusubok ulit. Ngumiti siya, isang maliit na ngiti pero puno ng kumpiyansa. Kung ganun po, sabi niya, sabay po natin silang haharapin. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang huling piraso ng yelo sa aking puso na tuluyan ng natunaw. Hindi na ako nag-iisa. Hindi na kami nag-iisa. Nasa daycare po sa ibaba si Sofia, sabi niya, binabago ang usapan. May ginawa po siyang drawing para sa inyo. Gusto niyo po bang makita? Tumango ako. Biglang hindi makapagsalita dahil sa bara sa aking lalamunan. Habang naglalakad kami papunta sa elevator,
magkahawak pa rin ang aming mga kamay. At sa sandaling iyon, hindi ako ang makapangyarihang CEO na si Elvira Santiago at hindi rin siya ang bagong CEO na si Jose Santiago. Ako ay isang lola at siya ang aking apo. Ang tanawin mula sa balkonahe ng opisina ng CEO ay napakaganda. Sa isang panig, ang buong syudad ng Makati. Sa kabila ang kalawakan ng karagatan na abot tanaw. Nakatayo kaming tatlo doon. Si Sofia sa pagitan namin hawak ang aming mga kamay. Mas mataas pa! Hiling niya at sa bilang ng tatlo, sabay namin siyang itinaas ni Jose, idinuyan sa pagitan namin. Ang kanyang tawa, maliwanag at walang takot, ay dinala ng hangin. Sa edad na 5, si Sofia ay puno ng kuryosidad at enerhiya. Bumalik siya sa loob para paglaruan ang maliit na modelo ng bagong community na itinatayo namin sa Orlando. Pinanood siya ni Jose nang may ngiti bago lumingon sa akin. Inaprubahan na po ng board yung panukala para sa affordable housing project kaninang umaga, sabi niya. Magsisimula na ang construction sa susunod na buwan. Tumango ako, ang dibdib ko ay puno ng pagmamalaki. Magugustuhan iyan ng Lolo Ricardo mo, sabi ko. Isang sandali ng katahimikan. Sana po nakilala ko siya, mahinang sabi ni Jose. Tumingin ako sa kanya. Kilala mo siya, Jose, sagot ko. Sa bawat pamilyang binibigyan mo ng isang disenteng tahanan na abot kaya nila, nakikilala mo siya. Sa bawat pagpili mo sa integridad kaysa sa mas malaking kita, nakikilala mo siya. Huminto ako. Buhay siya sa iyo, Jose, at sa kanya. Sabay kaming tumingin kay Sofia, na maingat na inaayos ang mga maliliit na puno sa paligid ng mga model house. Ang mga mata ni Ricardo, ang determinasyon ni Ricardo. Naiisip ko po, sabi ni Jose pagkatapos ng ilang sandali. Yung penthouse po ay masyadong malaki para sa aming dalawa lang ni Sofia. At yung mansyon nyo naman po, ang daming bakanteng kwarto. Tumingin ako sa kanya, nagulat. Ano ang ipinapahiwatig mo? Nagkibit balikat siya, isang pahiwatig ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Namimiss na daw po ni Sofia na kasabay kayong mag-almusal. At yung biyahe mula Forbes Park papunta dito, mas malapit. Ang bahay na iyon ay itinayo para sa isang pamilya, mahina kong sabi. Matagal itong naghintay para maging isang pamilya ulit. Tumakbo pabalik si Sofia sa amin. Ang kanyang atensyon ay nasa iba na namang bagay. Lola Elvira, alam niyo po ba na may mga isda sa fountain sa baba? Pwede po ba tayong maglagay ng isda sa pond natin? Sa pond natin? Nahuli ko ang tingin ni Jose at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong emosyon na nararamdaman ko. Sa tingin ko, pwede nating ayusin iyan, sabi ko kay Sofia habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa katunayan, sa tingin ko, iyan mismo ang igigiit ng Lolo Ricardo mo. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nag-iiwan ng gintong liwanag sa buong syudad. Sa loob ng 30 taon, ako ay isang multo sa sarili kong buhay. Isang multong nagbabantay sa mga espasyong iniwan ni Ricardo. Pinapanatili kung ano ang naroon, sa halip na buuin kung ano ang maaaring maging. Ngayon, kasama ang maliit na kamay ni Sofia sa aking palad at si Jose sa aking tabi, sa wakas ay humahakbang na ako pabalik sa liwanag. Ang masamang siklo na sinimulan ni Gregorio, naputol na. Ang pamanang binuo ni Ricardo, sigurado na. At ako, si Elvira Santiago, hindi na isang multo sa isang bakanteng mansyon. Nakauwi na ako.